Sa pagpapatuloy ng usaping legal natin ngayong araw, tuluyan ng sinampahan ng kasong cyber libel ang veteranang showbiz columnist na si Christy Fermin sa Makati Regional Trial Court o RTC. Ito ay kaugnay sa reklamong inihain ng aktres na si Sharon Cuneta at asawa nito na si former Senator Kiko Pangilinan. Nirekomenda ng Makati Prosecutor's Office ang paghahain ng 5 counts ng cyber libel kaugnay sa mga mapanirang aligasyon di umano ni Fermin sa mag-asawa at sa kanilang pamilya at sa anak ni Sharon Cuneta na si Casey Concepcion na inilabas sa online digital show ni Fermin. Nirekomenda ng prosecutor ang piyansang 48,000 pesos sa bawat count ng cyber libel o 240,000 para sa 5 count nito. Sa pahayag naman ni Fermin sa kanyang programa sa radyo, nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya at sinabing tuloy ang kanyang laban hanggang sa Korte Suprema. Kaya ayan ho, talagang mainit-init na issue nga din ho ito. At alam naman ho natin na itong veteranang columnist na si Christy Fermin ay talagang samot-sari na ho ang mga kasong ifinile ho sa kanya, cyber libel, dahil nga ho sa kanyang trabaho. At bago nga ho itong si Sharon Cuneta, nag-file din sa kanya itong actress na si Bea Alonzo ng kaparehong kaso ho din ho na cyber libel dahil nga ho dun sa mga di umanong mapanirang aligasyon laban doon sa actress. So ito, ano nga ba yung cyber libel na pinag-uusapan ho natin? Ang cyber libel ho, ito ho, nasa Republic Act 10175 ho yan, yung Cybercrime Prevention Act. Ayan ho, at may mga elemento ho yan. Siyempre ang cyber libel isa ho itong krimen. At kapag krimen ho, meron ho mga elemento ho yan. So una ho dyan, siyempre yung mapanirang imputasyon ng isang krimen o nakakahiyang bagay o akusasyon. Yan ho yung siyempre yung pinaka-core nga ho niyang cyber libel. No? Meron kayong mapanirang imputasyon nga ho, no? O alegasyon na isang krimen o isang nakakayang bagay o akusasyon laban ho doon sa inyong biktima. At syempre nga ho, kasali din ho dyan kahit yung mga taong namayapa na, kapag ho siniraan nyo ho, yung mga taong namayapa na ay maaari pa rin ho kayong makasuhan ng cyber libel ng mga kaanak nga ho. Ang pangalawa ho dyan, syempre dapat ho pinangalanan yung biktima o yung kanyang katauhan. So kaya ho, halimbawa sa mga mapanirang post nga sa social media, sa Facebook, dapat ho syempre pinangalanan yung biktima o yung taong sinisiraan. At kung hindi naman ho siya pinangalanan, ay dapat ho ay meron hong reasonable certainty na siya ho yung tinutukoy doon sa mapanirang post. So kaya ganun ho yan. So kahit sabihin nyo, hindi nyo naman pinangalanan yung taong ito, ay meron naman hong mga bagay na makapagtuturo o makakapagsabi with reasonable certainty na yung taong iyon ang tinutukoy niyo sa mapanirang post. At syempre madali lamang ho yan para doon sa mga celebrities kasi kilala ho sila, di ba? At meron ho talagang silang mga definite nga ho na yun nga ho, personality, katauhan na maaari ho yan maging subject nga ho sa cyber libel. Pangatlo ho, kaya nga ho naging cyber libel dahil ho ginamit ang internet o social media. Kasi ho, dun sa ating ordinaryong libel, syempre meron lamang ho yung publication. Usually ho, sa dyaryo, di ba? Pero dito nga ho, dahil ho cyber libel, ginamit ho o pinost ho yung mapanirang post doon sa ating internet o social media. So ang dami ho niyan, syempre nagkalat na ho ang social media natin sa dito nga ho, no? Meron ho tayong Facebook, ayan ho, meron din tayong mga Twitter, at syempre meron din ho yung mga online sites, di ba? Mga online sites na mga online websites. At syempre, hindi rin papahuli yung YouTube. At talagang ang dami ho talagang mga vloggers ho dyan at samot-sari talaga ang ginagawang content. At kabilang mga ho dito sa mga content na to, yung mga artista at mga politiko. At panghuli ho, isa din ho sa pinaka-importante din ho na elemento ng cyber libel ay yung pagkakaroon ho ng mali siya. Mali siya ho o malis. So kailan ho natin masasabi na mayroong mali siya?
May mali siya kung alam ng tao na idinedemanda na ang kanyang sinabi ay walang katotohanan o wala siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. So yan ho yung pinakasabihin nga na nating core din nga ho, no, nung elemento nitong cyber libel. Pag may mali siya. So kapag alam ho nung tao na nagsasabi ho sa inyo, nagpo-post ng mapanirang post, na talagang hindi naman totoo yung sinasabi ho niya at pinost pa rin niya, ayan, malinaw ho yan na cyber libel. O di kaya naman ho, wala ho siyang pakialam kung ang kanyang sinabi ay totoo o hindi. Ibig sabihin, nakinig lamang niya sa ibang tao, o hearsay pa nga ho, di ba? Pinost niya. So wala ho siyang ginawang verification, etc. Wala siyang pakialam kung ang kanyang sinasabi ay totoo o hindi, at talaga namang pinost lamang ho niya, ay maaari din ho yung pumasok sa cyber libel. So tandaan ho natin, kailangan yung 4 na elemento ho na iyon ay present niya ho para ho syempre mapanagot yung taong inyong idinedemanda para sa cyber libel. At ito rin ho, kailangan din ho nating tandaan na sino lang yung maaring mademanda. Ang maari lamang hong mademanda ng cyber libel yung original na may akda ng post. Yan ho, original na may akda ng post. Ibig sabihin, hindi ho kasama dito yung mga nag-comment, nag-komento, nag-like, o nag-share doon ho sa mapanirang post. Kasi syempre naiintindihan ho yan ng korte. Sabi nga ho ng korte, imposible ho na masama lahat ng nagkomento, lahat ng nag-react, lahat ng nag-like, nag-share nga ho nung mapanirang post. Hindi ho imposible na lahat sila ay maisama sa kaso. Kasi halimbawa nga ho, yung isang post nga ho, no, tungkol sa artista o celebrity o politiko, ay ang magkokomento ho dyan ay libo-libo. Mag-share ho niyan, magla-like ho dyan, mag-react ho dyan, libo-libo ho yan. At minsan pa nga ho, milyon pa nga, di ba? At napaka-imposible ho na lahat ho sila ay masali dun sa kasong cyber libel. Kaya ang makakasuhan lamang ho ay yung original na may akda ng post. Kung sino mismo yung nag-post ho nung mapanirang alegasyon. Ano ho yung kaparusahan dito? Maaari ho kayong makulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years ho na pagkakakulong. So mahaba-haba ho yan na pagkakakulong. At syempre, maaari din ho kayong magmulta. O di kaya ho parehong makulong o magmulta. At yun nga, sinasabi natin, 1 degree higher ho ng penalty ho dyan kumpara ho dun sa libel. Kaya ho mas malaki o mas matindi ho yung magiging kaparusahan para sa cyber libel. At dahil nga ho ito, syempre, mas marami ho nakakita ng ating mga pinopost sa internet o social media. At kaya nga ho, mag-ingat ho tayo sa ating mga pinopost. At sabi din ho ng Korte Suprema, yung penalty ho dito sa cyber libel, yung sinasabi nga nating multa, maaari ho yan na maging mula 40,000 hanggang 1.5 million. So malaki-laki din ho yan. 40,000 hanggang 1.5 million. Depende ho yan doon sa gravity nung sinabi nyo ho doon sa inyong biktima o di kaya naman doon sa circumstances nung kaso. Kaya mag-ingat ho tayo sa ating mga pinopost sa social media. Lagi nga ho natin sinasabi sa ating programa, think before you click. Maging responsable ho tayo sa ating mga sinasabi, mga pinopost sa social media at para ho makaiwas tayo sa kasong cyber libel. At ito nga ho, may kulong ho ito mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years. Kaya hindi ho basta-basta ho yan. At maaari din ho kayong magmulta mula 40,000 hanggang 1.5 million. Kaya ho, talagang isipin muna natin ang ating mga ipopost at ating mga sasabihin sa ating mga content nga ho para ho maiwasan natin ang kasong ito. Ito, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.